Hello guys, what's up sa inyong lahat? Nagbabalik na naman tayo, no? So guys, meron kasing kabayan tayo na nabalita nitong October 5, no? Nakalat na sa social media pero sa ating mainstream media sa Pilipinas ay hindi nababalita. Kahit i-search ko o i-search ninyo nung mga panahon na yon, hindi nababalita. At nung October 5 pa to guys nangyari, no? So ngayon meron ng balita at kinumpirma na ng ating pamahalaan na meron talagang isang Pinoy na nahatulan ng bitay. So pakinggan natin guys at kung ano ba yung pahayag dito ng ating kagalang-galang na presidente. So ito guys, pakinggan natin. Of Foreign Affairs na binitay noong October 5 ang isang Pilipino sa Saudi Arabia dahil sa pagpatay sa isang Saudi national. Ayon kay Romel Romato, Charge d'Affaires Philippine Embassy sa Riyadh, isinagawa ang pagbitay ng walang abiso sa pamilya nito o sa embahada. Di ba? Bakit ang Saudi government ay hindi nagbigay ng kumbaga pinaalaman lang sa pamilya na yung kanyang kapamilya ay bibitay na? Parang pagkakalam ko guys nung panahon ni Pangulong Duterte na-inform ang ating mga embahada pag may ganyan na kabayan na mahahatulan ng bitay. Nakikipag contact no sa ating mga embahada na meron na kabayan na nasa death row, kaya yun. So tuloy natin guys. Sunod sa lokal na batas, naharap ang Pilipino sa parusang kisas o retribution kaugnay ng alitan sa pera. Patuloy namang tinutulungan ng embahada at ng DFA ang iba pang mga Pilipinong nasa death row sa Saudi Arabia. Sa ambush interview naman kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Patuloy na tinutulungan guys. Kung ito ay natulungan, hindi ito maaabot sa sa hatol na bitay. Isipin niyo guys, nung October pa to nangyari at ngayon lang binalita. Anong date na ngayon? 9 na. 'Di ba? Ilang araw ang pagitan bago sila nagbigay ng pahayag patungkol dito. Anong nangyari sa Pangulo natin? Pakinggan natin guys. Sinabi nito na ginawa ng pamahalang Pilipinas ang lahat para maisalba ang buhay ng Pinoy. We tried everything and for many years, and the Saudi government really tried to look and to be sure. Teka lang guys ha. Bakit natatawa to dito si Mr. President? Ba't natatawa ka pa sa nangyari? Anong nangyari sa iyo, Mr. President? Ikaw ang ama ng mga Pilipino ngayon. Dapat hindi ganyan. Pambihira. Guys, tingnan niyo mukha niya. Natatawa. But the judgment of hanging was actually deserved. Kawawa naman si kabayan, guys. Nahatulan ng bitay, no? Maaring ito, guys. Siguro kaya alam niyo naman guys ang mga Pilipino, no, hindi naman 'yan gagawa ng isang bagay lalo pa sa hindi niya bansa, no, ng ganitong mga pangyayari. Meron ito, no, posibilidad na meron tong matinding dahilan kaya humantong to sa ganito. Anong nangyari dito sa natin, guys? Parang yung Pangulo natin ay walang sa mga naturingang makabagong bayani ng bansa natin. 'Di ba? So tuloy natin. Ito si BBM patawa-tawa pa, pambihira. Deserve daw nung ating kabayan na mabitay. Nonetheless, we appeal to the better natures against. Kita ninyo, guys. 'Di ba? Nabitay na yung constituent, nabitay na yung kabayan, natatawa ka pa. Ano ba 'yan? Ano ba ang klaseng pangulo to, guys? Natatawa ka pa na nabitay sa ibang bansa yung tinuturing na makabagong bayani. Pambihira. Pambihira talaga, guys. Ano na bang nangyayari sa gobyerno natin at may ganito tayong pangulo? Naku po. Hindi naman sa guys, napakalayo nito sa dating administration. Sipin mo, ganyan na yung nangyari, natatawa ka pa. May masama ng namatay na yung kabayan mo, namatay na dahil sa hatol na kamatayan, natatawa ka pa at napaka-delay guys napaka-delay ng kanilang pagbibigay ng confirmation dito at napakatagal guys na ilabas sa balita ng national TV sa Pilipinas.
ay kalat na sa buong social media to guys sa ibang bansa, pero sa Pinas hindi pa lumalabas. 'Di ba? Ngayon pa lang. Nako. Our friends in Saudi Arabia to perhaps have another look, and they did. And unfortunately, the law there is very strict, and apparently the conviction has stood, and one of ours has been taken away. Tignan nyo. No? The better natures, I guess, Kita of mo? our friends. Kita mo? Natatawa? The better nation. Diba? Nakaka-insulto guys. Nakaka-insulto. Namatay na yung kabayan natin. Natatawa pa to. Pambihira talaga guys. Anong nangyari? Anong nangyari na sa ating Pangulo? At yung mga gantong kaganapan ay natatawa lang siya. Katulad nung nangyari guys sa interview niya sa national, ano ba yun? Sa ibang bansa na interview, 'di ba? Yung foreign na interview. Kita mo, natatawa, hindi makasagot. Ibig sabihin, guys, ng mga nako, guys, no. Ito conclusion ko lang, no. Tingin ko, guys, ito 'yung walang nagawa, wala tong ginawa. Kasi katulad na lang nung interview niya doon, 'di ba? Natatawa siya doon. Kaya nga binara siya nung reporter na, "Oh, bakit kayo Mr. President ay natatawa?" Kasi yung tanong talagang may katotohanan. Ay dito guys, kasi kung ito may ginawa, dito tingin ko ito'y mahabang discussion for sure. Katulad na lang nung dati na doon sa panahon ni Pangulong Duterte na merong nahatulan ng bitay. Kita nyo, napakahaba ng dialogo para lang hindi mabitay si kabayan. 'Di ba? Nakauwi 'yon. Ay yung ating Pangulo talaga guys, anong nangyari? Anong nangyari dito kay BBM? Bakit ganito ang kanya mga padali? Natatawa pa na may namatay na kabayan sa death row sa ibang bansa. 'Di ba? Nako, guys. O siya, sige na guys. Wala. Ganyan talaga yung ating style ng Pangulo. Anong mangyayari? Kawawa naman yung ating bagong bayani na hatulan ng bitay. At ayun, ganun lang yung pahayag ng ating Pangulo. At ang sabi, ginagawa daw naman lahat ng paraan. 'Di ba? Ginagawa daw lahat ng paraan. Sa paanong paraan, Mr. President? Pero kung yan guys, meron kasing mga ganyan senaryo na blood money, no? Na binabayaran yung nakikipag-areglo kung kayang bayaran, 'di ba? Nakikipag-dialogo yung ating gobyerno sa gobyerno ng Saudi Arabia pagka ganyang merong kasong ganyang hatol na bitay. 'Di ba? Nangyari na yan dati. 'Di ba? Pero anong nangyari sa panahon ni Pangulong Duterte? Nabigyan ng aksyon, no? At nakaligtas si kabayan. Nagbayad nga lang yung ating bansa, no? Nagbayad dun sa pamilya nung namatay, 'di ba? Na lokal. So, wala guys. Natatawa lang yung ating Pangulo sa nangyari. Tinatawanan lang niya. Ano pa? So, anyway, yun. Maraming salamat sa inyong panonood guys. At I hope na sana wala nang ganito pa na senaryo na mangyari sa ating mga bagong bayani, no? Dahil yung mga OFW guys, ang laki ng ambag, no? Ang laki ng ambag sa ekonomiya ng ating bansa. So dapat bigyan ng magandang importansyon o pagpapahalaga ng ating Pangulo. So anyway, ayan, God bless sa inyong lahat.